AFP, mga sundalo mga tol, tiniyak na poprotektahan nila mga tol ang mga mangingisdang Pilipino. Pag-usapan natin to mga tol. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Sa mga hindi po nakakaalam, no, nitong nakaraan, December 12, is walang awang winaterkanon ng mga barko ng China, yung mga maliliit na bangka na mga mangingisdang Pilipino na kung saan tatlo sa mga mangingisda mga tol ang nasugatan, no? Pero matapos noon mga tol, no, naglabas ng balita itong China at sinisisi ang Pilipinas. Pinagbintangan pa tayo mga tol na yung nangyaring yon ay kasalanan ng Pilipinas dahil tayo daw ang gumagawa ng kaguluhan. No? Yun daw mga kapatid ay organisado. No? Kumbaga pinagplanuhan etong pagpapadala ng maraming mga bangka doon para maghasik daw ng kaguluhan sa Sabina Shoal. Yun ang sabi nila mga tol at tinakot pa daw sila mga kapatid ng kutsilyo. Biruin mo naman, kutsilyo mga tol, natakot sila ng husto. Ngayon ang sabi ng AFP, no, ay tiniyak nila ang suporta para protektahan ang mga mangingisdang Pinoy sa West Philippine Sea. Well, gusto natin itong makita sa aksyon, hindi sa salita lang mga kapatid. Para malaman natin ang laman nitong balita, samahan ninyo ko mga tol. Pero bago natin to simulan, panoorin, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating FB page, huwag mo rin kalimutan mag-follow and like. Nasa 183,000 na po tayo. Maraming salamat sa ating mga bagong followers. Dumarami na ang mga Pilipinong nabubuksan ng kaisipan. No? Tayo na lang talaga mga kapatid ang maglalagay sa ating sarili kung tayo ba ay sasakupin ng China o hindi. Depende yan mga tol kung sinong iboboto nyo sa 2028. No? Bago natin panoorin etong nasa PTV Philippines mga tol, basahin muna natin itong inilabas ng CRI, Filipino Service, yan o. Filipino Service, Serbisyo Pilipino, kumbaga serbisyong Pinoy. Pero take note mga tol, tingnan nyo, China State Controlled Media. Na? CRI Filipino Service pero China State Controlled Media. Ang sabi rito mga tol, kinundena Miyerkules, December 17, 2025 ni tagapagsalita Jiang Bin, tunog AI ni tagapagsalita Jiang Bin ang Ministry ng Tanggulang Bansa ng China ang pandudungis ng Pilipinas sa kilos ng China. So inaakusahan tayo mga tol na dinudungisan daw ng Pilipinas etong mga ginagawa ng China. Saad ni Jiang, inorganisa kamakailan ng Panig Pilipino ang mga bapor para iligal na pumasok sa Laguna ng Xianbinjiao ng China sa South China Sea. Mga tol, ito parang no? Translate lang ng isang AI mga tol, no? Nakalagay dito barok Kaugnay nito ang paninirang puri. Yan sabi kaugnay nito ang paninirang puri ng Panig Pilipino sa pagpapatupad ng batas ng Panig Chino laban sa mga personaheng Pilipino sa karagatan sa paligid ng Xianbinjiao ay di karapat-dapat dagdag niya. No? Translate nga lang talaga. Hawak ang mga kutsilyo. Ayan na. Binalaan niya ng mga tauhan ng Panig Pilipino ang mga opisyal ng China Coast Guard na nagsasagawa ng operasyong pambatas mga tol. Eto, dito pa lang alam mo na agad na fake news Kasi mga kapatid, yung kaisa-isang video na ipinakita nila, hindi naman yun gobyerno Hindi sila PCG, hindi sila BIFAR. Yun ay mga ordinaryong mangingisda, no? Mangingisdang Pilipino na desperado nang ipagtanggol ang kanilang sarili, no, laban dun sa mga mapang-abuso at malaperatang galawan ng China mga tol. Ikaw ba naman water cannon ka, lit-lit ng bangka mo Water cannon ka tapos nag-deploy pa sila ng maliliit na mga bangka nila, lalapitan yung bangka mo. Syempre ikaw mga tol, magre-ready ka na nun. Kita mong may papunta na sa yung mga 4-5 China Coast Guard, papalapit na sa'yo tapos may hawak-hawak na karet. Talagang maghahanda ka na kung anong mahawakan mo dyan. Baka nga kung may hawak kang bote, yun na yung gagamitin mo di ba? So kitang-kita naman sa mga picture mga tol kung paano nila pinigtal
'di ba? Kung paano nila pinuputol yung angkla ng mga bangka, mga kapatid. Kahit sino mga tol, ganun talaga magiging reaksyon. Napakasama ng esensya ng ganitong aksyon, anya, sabing ganon. Sinabi ni Jiang na ang mga hakbang isinagawa ng panig Chino ay kinakailangang aksyon upang ipagtanggol ang sariling soberanya. Buti talaga sana kung sarili ninyong soberanya yung pinagtatanggol nyo. Nangaagaw na nga lang kayo, nangaangkin pa kayo. Teritorya at karapat kapakanang pandagat at ito'y makatwiran, lehitimo, profesional at mapagtimpi. Wow! Mapagtimpi, makatwiran, lehitimo, profesional. Dapat may karagdagan pa yan eh. Kasinungalingan. Nagsinungaling ang ilang personahe ng Pilipinas upang gawing makatwiran ang paglapastangan sa karapatan at provokasyon at ito ay pagbaliktad sa tama at mali. Wow, gawain din nila to mga tol. Tinukoy ng tagapagsalitang Chino na madalas lumikha ng mga insidente sa dagat ang panig Pilipino paulit-ulit na itinanghal ang mga kasinungalingan at tuloy-tuloy na sinisira ang puri sa China. Ito ay panggugulo sa sitwasyon sa South China Sea at nakakapinsala sa katatagang panrehiyon. Alam nyo mga tol, sa totoo lang wala naman nang naniniwala sa kanila eh. Kung bakit natin to binabasa, para magtawanan lang din sila no, sa kanilang mga kasinungalingan. Kasi alam nyo mga tol, nakakatawang pakinggan ang isang taong nagsasalita, lalo na alam mong kasinungalingan yung sinasabi niya. No, kumbaga parang, ganun ba? Ganun ba? Pero alam mo nagsisinungaling siya. Dagdag niya, hindi mababago ang pagkukunwaring biktima at pagpapropaganda ng panig Pilipino. Ang esensya ng iligal na paglapastangan nito sa karapatan ng China, hindi manlilin lang ang komunidad ng daigdig ay wala kayong magagawa, wala na kayong mapapaniwala sa international community. Hindi nyo na malilin lang ang international community. Alam na ng international community, international na batas nga hindi nyo kinikilala. International community, hindi nyo malilin lang. Sorry kayo mga kung sino man gumawa nito. Sabi nyo, dagdag niya, hindi mababago ng pagkukunwaring biktima o yung pagpe-pretend daw natin o pag-play victim natin at pagpopropaganda, gawain nila yun, ng panig Pilipino ang esensya ng iligal na paglapastangan nito sa karapatan ng China. Wow. May hatol na international law eh. Meron ng 2016 arbitral ruling, hindi nyo na mababago yun. Ayaw nyo man at sa gusto, hindi nyo na pwedeng baguhin yun. Hindi malilin lang ang komunidad ng daigdig at hindi rin nihihina ang determinasyon ng China sa pangangalaga sa sariling karapatan alinsunod sa batas. Wow, alinsunod sa batas. Anyway mga kapatid, ito panoorin natin mula rito sa PTV Philippines, AFP. Tiniyak ang pagsuporta o ang suporta para protektahan ng mga mangingisdang Pinoy sa West Philippine Sea. Panoorin natin to mga tol. Tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na nakahanda itong protektahan ang mga mangisda sa West Philippine Sea. Sinagot namang muli ng Defense Department ang panibagong patutsyada ng China. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Ito siguro yun dun sa binasa natin kanina, yun yung sinagot nila. Patuloy na ibinibintang ng China sa Pilipinas ang dahilan ng mga insidente sa West Philippine Sea gaya ng pambobomba ng water cannon ng mga barko ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia noong nakarang linggo sa Sabina Shoal na ikinasugat ng 3 mangisdang Pinoy. Tandaan nyo to mga tol sa insidenteng ito, walang nasaktan ni isa man sa panig nila. Okay? Walang nasaktan ni isa man sa kanila. Sino ang nanakit? Sila. Sino ang may nasaktan? Tayo, mga tol. 3 mangingisdang Pilipino ang nasaktan dahil dun sa walang pakundangan nila pangwa-water cannon dito sa mga maliliit na bansa. No? Tapos sila pa yung uma-acting na biktima, mga tol. Sila pa daw yung ginugulo. Sila pa daw yung binubuyo. Wow. Unang-una, kung titingnan natin mga tol sa international na batas, sa UN Convention on the Law of the Sea, nasa ang lugar sila? Yun na lang ang pag-uusapan na muna natin. Nasa ang lugar sila? Nasa China o nadirito sa EEZ ng Pilipinas? Hindi nila pwedeng itanggi yun. Batay sa UN Convention on the Law of the Sea, pinirmahan nila yan, permado nila yan, member sila niyan, nasa loob sila ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Kaya etong pagkahaba-habang binasa natin kanina, panay kasinungalingan lang to. Bakit? Kasi hindi nila na-mention dyan, no?
batay sa international law, batay sa United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 UNCLOS, etong lugar na to, etong Sabina Shoal mga tol, etong Escoda Shoal, yan ay nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Doon pa lang talo na sila eh. Ayon sa Chinese Ministry of National Defense, hindi sila magpapapekto sa anilay propaganda at pagpapanggap na biktima ng Pilipinas sa mga tinawag nilang gawa-gawang insidente. Wawa, gawa-gawang insidente. Eh sila ng water cannon eh. Babalapan ng China, ipagpapatuloy nila ang mga hakbang na sa tingin nila ay tama laban sa mga panghimasok at pag-uudyok. Kailangan lang talagang pumalag ng Pilipinas mga tol. Guro nga talaga panahon na. Panahon na mga kapatid, no? Kailangan lang talaga munang sugpuin itong korupsyon dito sa Pilipinas. Kasi kumbaga yun yung pinaka-backbone natin eh. Yun yung pinaka-suporta eh. Sinong susuporta sa ating depensa kung yung ating pondo is napupunta lang sa bulsa ng mga magnanakaw, di ba? Muling bumwelta ang Department of National Defense at iginiit na ang nangyari sa mga mangingisda noong December 12 ay may sapat na ebidensya mula sa on-site reporting ng Philippine Coast Guard. Dagdag ng kagawaran, hindi pinapalaki ng Pilipinas ang issue sa West Philippine Sea dahil malinaw ang agresibo at mapanganib na aksyon ng China. Tiniyak naman ng Parang gusto kong makita balang araw mga tol na magdurusa itong mga to dahil sa mga kasamaang ginagawa nila. Alam mo yon, yung pagdurusahan nila, pagsisisihan nila, yung kanilang mga ginagawa. Itong ginagawa nilang pang-aapi sa Pilipinas, kailangan lang talaga na may malaking kamay na babatok sa kanilang lahat eh. Armed Forces of the Philippines na ginagampanan nila ang kanilang tungkulin alinsunod sa whole of nation approach ng pamahalaan para protektahan ang mga mangingisda sa West Philippine Sea. Every time na naglalayag yung mga fisher folks natin, ang kasunod nila yung BFAR. Yun po yung malapit. Yun yung mga nagbibigay ng pagkain, tubig at gasolina sa ating mga fisher folks. Susunod doon yung Coast Guard, yung nakapalibot dyan. But not far behind, not far away, is the Philippine Navy. Nagbabantay po tayo dyan. So hindi po natin pwedeng sabihin na wala yung Navy dyan. But yun nga ang gusto kong i-emphasize, lahat ng mga ahensya na ito ay may kanya-kanyang role. Ipagpapatuloy din ng AFP ang engagement sa mga katuwang na bansa gaya ng idinaos na ikasampung Maritime Cooperative Activity sa bahagi ng Zambales sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas noong December 15. Idineploy sa pagsasanay ang BRP Miguel Malvar ng Philippine Navy habang ginamit ng Philippine Air Force ang tatlong Super Tucano, FA-50 jets at Sokol Search and Rescue Helicopter. Naglayag naman para sa US Indo-Pacific Command ang USS Robert Smalls at lumipad din ang kanilang Seahawk Helicopter at P-8 Poseidon aircraft. Historically, our data will tell us that when there are foreign counterparts, foreign partners, the PLA Navy, the CCG, and the Maritime Militia have a change in their behavior. Kung saan tayo wala, doon sila gumawa ng aggressive action against our Filipino fisher folks. However, the Philippine Coast Guard was able to respond immediately and sent 2 Philippine Coast Guard vessels that provide assistance, first aid to our fisher folks. Pero alam nyo mga tol, ako mismo, naiinip na ako eh. Totoo lang kasi wala akong nakitang progreso eh. Buong taon na binantayan natin to, at buong taon na nagre-reaction tayo rito, nagbibigay ng komentary, paulit-ulit lang yung nangyayari, no? Pansinin nyo, alam ko kayo napapansin ninyo nagko-komento rin kayo eh. Paulit-ulit na ang senaryo, hindi na nagbago. Lagi tayong hinaharas, lagi tayong wina-water cannon, hinahabol, binabangka, kawawa yung mga mangingisda natin mga tol. Hanggang kailan? Diba? Hanggang kailan kaya magiging ganito? Ako naman, ang alam ko ang problema kasi mga kapatid, tulad nga nung sinasabi ko lagi, makukulata kasi tayo dyan eh. Alam natin mga tol, malakas sila, marami sila eh. Lalaki ng mga barko nila. Ginagamit nila yung puwersa nila at hindi yung legality, hindi yung batas ang pinapairal nila. Pinapairal nila mga tol is yung puwersa. No? Kumbaga sa isang lugar, siga sila masyado. Binabaliwala nila yung international law, binabaliwala nila yung umiiral na batas. Gumagawa sila ng sarili nilang batas na gusto nila, yun ang manaig, yun ang kilalanin ng buong mundo. Malakas sila mga tol tayo.
Bukod sa mahina na ngayong Pilipinas mga tol, hindi pa tayo makapalag kasi unang-una, wala tayong puwersa, wala tayong sapat na kakayanan para palagan sila kasi nga number one na problema ng ating bansa mga tol is corruption. Corruption talaga, yun ang nagpapalubog sa ating lahat. Hindi nyo pwedeng sisihin yung ating mga kasundaluhan, Coast Guard, Philippine Navy, hindi nyo sila pwedeng sisihin mga tol eh. 'Di ba? Ang sisisihin lang talaga natin dito mga tol yung mga namiminuno sa atin. Napaka-corrupt na ng Pilipinas. Tinututukan din ang AFP Modernization Program para magkaroon ng dagdag assets na magbabantay sa teritoryo at soberanya ng bansa. We need a stronger AFP to be able to perform our mandate. Not only ships, but the overall posture of the AFP. That will include command and control, cyber, that would include land, air, and sea forces. Patrick De Alright mga kapatid, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi dito sa mga balitang ating napanood? At isa pa yung binasa natin kaninang panay kasunungalingan. Ano ang inyong masasabi dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out!